So, pumunta po ako dito noon 2011, nung first, New Year retreat. So, dito po kami nag-New Year retreat po noon. So, yung bilang po noon ay around 200 dito po mismo, 2011. Kasi na-save po ako ay 2011, July 31. So, ito po yung dito po ako nag-first, New Year retreat. Okey po. So, puwede po natin batiin po yung bawat isa ng magandang umaga sa harap, sa likod. Yeah. Bakit meron pong peace be with you? Okey po, para maihanda po yung puso po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ipinagkaloob po sa'min na muli po kami nagsama-sama sa oras na ito po, Panginoon, at sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng gabay niyo po sa'min sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay dito sa mundong ito. At ngayon po, Panginoon, ay patuloy po kaming naglilingkod at patuloy po kaming nakikinig ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na iyong ipinagkaloob po sa'min at iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Kami noon ay papunta sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno dahil sa aming mga kasalanan. Isinugo niyo po ang iyong bugtong na anak sa mundong ito upang kami po ay maligtas at magdanak ang kanyang mahalagang dugo para po sa aming mga kasalanan. Ngayon po, Panginoon, bilang iyong mga anak, ay taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin. Kami po, Panginoon, ay nagpapatuloy pa rin o gumagawa pa rin ng mga kasalanan sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil kami po ay nasa likas pa na sa pangangatawan na ito po, Panginoon, ay nakakagawa pa po kami ng kasalanan sa iyong harapan. Ngunit tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabago po ang aming, pamumuhay sa iyong harapan po, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga brothers and sisters na yumuyuko sa iyong harapan. Kung meron po silang mga panalangin, tulungan niyo nawa sila na masagot po ang lahat ng ito, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, na ang bawat isa may panalangin sa paparating po na summer retreat, sa kanilang mga naimbitahan po, Panginoon, upang sila po ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nawa'y tulungan niyo po ang bawat isa. Yung mga brothers and sisters din po na hindi po namin kasama sa oras na ito, kung sila po ay dumadaan ng mga pagsubok sa kanilang buhay, tulungan niyo nawa sila at gabayan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang hayaan na patuloy na bumagsak sa kanilang alalahanin sa buhay. Naway sa iyo lamang po sila lubos na umaasa at nagtitiwala. Lalong-lalo na rin po, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay makikinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita upang mai-apply po namin sa pang-araw-araw na aming buhay, Panginoon. Sa iyo lamang po kami lubos na umasa at nagtitiwala. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ng Roma. Roma chapter 1, verse 17. Roma chapter 1, verse 17. Okay po, so kung nariyan na, sama-sama po natin itong basahin. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay po, so ito po yung pagbulay-bulayan po natin sa oras na ito sa isang verses. So napakahalaga po ito para po sa atin lahat. Kung paano po tayo mamuhay bilang anak ng Diyos simula nang tayo ay naligtas. So, bilang naligtas o anak na ng Diyos, so hindi ganoon kadali na mabago po yung isip po natin at hindi ganoon kadali mabago po yung ating pag-uugali. Tama po ba?
So nasa proseso po tayo ng ating pananampalataya at nasa proseso po yung pagbabago ng ating pamumuhay araw-araw. Kaya habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, so napakahalaga po na matutunan natin at makuha natin yung nais ng Diyos para po sa atin lahat. Kasi yun po yung pag-ibig niya simula nang tayo ay naligtas. Kaya napakahalaga sa atin kung papaano po natin palalaguin yung ating pananampalataya at kung papaano po tayo mamuhay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya dito, sabi po dito sa nabasa po natin, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kamusta po yung pananampalataya po ninyo sa harapan po ng Diyos? Simula po kayo ay naligtas? Okay lang po ba? Hindi po kayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay? Dumadaan. So, lahat tayo ay dumadaan din po sa mga pagsubok sa ating buhay. Di ba po? Kahit yung mga propeta noon, nung sila po ay tinawag ng Diyos, so sila po ay dumadaan din po sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Di ba? Lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya, lalong-lalo na kapag sila po ay nakakatanggap ng mga salita na nanggagaling po sa mga tao. So, ganoon din po tayo, ay nakakatanggap din po tayo ng hindi maganda na pananalita. Di ba po? Kaya dito, kontrolin natin o alamin natin kung paano po mamuhay bilang anak po ng Diyos. Kaya sa oras na ito, ang tanong ko po, saan nagtatapos ang aking pananampalataya? Saan nagtatapos yung aking pananampalataya? Minsan, kapag dumadaan tayo sa pagsubok sa ating buhay, and then, sa lahat ng mga maraming prayer na ginagawa natin, parang pakiramdam natin parang walang nangyayari. Di ba po? Tayo po mismo, minsan, ay mainipin po tayo sa ating buhay. Mainipin tayo kung nananalangin tayo, minsan parang hindi na ito nasasagot. Parang ang tagal-tagal sagutin ng Diyos. Tama po ba? Yun po mismo minsan naiinip po tayo. Pero, kagaya din po ng mga Israelita, sila po noon ay nagsimula sila sa Ehipto nung itinawid sila ng Diyos habang naglalakbay po sila sa ilang. So yung mga Israelita po ay mainipin na makarating po doon sa pangako po ng Diyos. Sila ay dinaan ng Diyos doon sa ilang para sila subukin yung kanilang pananampalataya at subukin din kung paano po sila magtitiwala po sa Diyos. Ganon din po sa atin, ay sinusubok din po ng Diyos yung ating pananampalataya sa pamamagitan po ng mga iba't ibang mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. So bawat isa po sa atin may kanya-kanya mga pinagdadaanan o mga pagsubok sa ating buhay. Di ba po? Kaya doon po mismo ay sinusubok po tayo ng Diyos kung kakayanin natin ang lahat ng mangyayari po sa ating buhay. Kaya sa pamamagitan po nito, sabi ng Diyos sa atin, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung mga Israelita, nung sila po ay sumusunod sa Diyos, sila po ay mainip. Yung Diyos, alam natin na ang Diyos po ay makapangyarihan, ang Diyos po ay hindi nakikita, siya po ay espiritu. Pero yung mga Israelita, sila po mismo anong ginawa po nila? Nung itinawid sila ng Diyos doon sa dagat na pula, di ba sila po mismo ay gumawa ng rebulto at gusto nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Yung kanilang pananampalataya ay naaayon lamang po sa mga bagay na kanilang nakikita. Gusto nila yung kanilang pananampalataya naaayon sa mga bagay na nakikita. Ganon din po tayo. Nung tayo po ay hindi natin nauunawaan yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin, namumuhay din po tayo sa pananampalataya natin na ayon po sa mga bagay nating nakikita. Kaya yung Diyos na sinasamba natin noon, yun yung bagay na nakikita natin, di ba? And then yung ating pananampalataya at hinihiling natin sa Diyos at yung mga prayer natin, ayon lamang din po sa mga bagay na nakikita. Di ba? Yung ating mga panalangin noon, nung hindi pa po tayo saved, yung mga panalangin natin, more on physical, walang spiritual na panalangin.
Sana maging maayos yung kalusugan, sana maka-graduate si ganito, yung anak ko, sana maging maayos yung aking pamumuhay. Di ba po? Yun yung mga physical na panalangin natin. Dahil yun po mismo, namulatan natin, na nakikita natin yung pananampalataya natin sa naaayon sa mga bagay na nakikita. Ngayon, sabi ng Diyos, ang isang taong matuwid ay kailangan mabuhay sa kanyang pananampalataya. So tayo po mismo, yung pananampalataya natin, nabubuhay po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kagaya po ni Abraham, nung tinawag siya ng Diyos, namuhay po siya ayon po mismo sa kalooban po ng Diyos sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya sabi niya, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa atin, bilang anak po ng Diyos, nabubuhay tayo ayon sa pagtitiwala natin sa Diyos. And then, pinanghahawakan natin ang buhay na walang hanggan. Di ba po? Yung Diyos na hindi natin nakikita ay pinagkakatiwalaan natin. Pinagkakatiwalaan natin hanggang ngayon. Ngayon, ang tanong, hanggang kailan po kayo magtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan po kayo magtitiwala sa Diyos? Hindi ko alam. Kayo lamang po ang nakakaalam niyan. Kayo po ang nagkakala kung hanggang kailan po kayo magtitiwala sa Diyos. Minsan, ang isang Kristiyano, nung naunawaan niya po yung kaligtasan na ibinigay sa kanya ng Diyos, maging masigasig po yung kanyang buhay. Masigasig yung kanyang buhay bilang anak ng Diyos, patuloy sa pag-church. And then, once na dumaan po siya sa mga pagsubok sa kanyang buhay, parang pakiramdam niya, hindi ako mahal ng Diyos. Bakit palagi akong dumadaan sa mga pagsubok sa aking buhay? Bakit ako nahihirapan? Kung anak ako ng Diyos, bakit ako nahihirapan? Minsan ganun nangyayari. Nagtatanong po ba kayo sa inyong sarili minsan? Kapag dumadaan po kayo sa ganon? Minsan, dumadaan po tayo sa ganon ng katanungan, Lord, bakit, kung anak mo ako, bakit ako dumadaan sa ganito? Pero, kung naunawaan natin spiritually, kapag nababasa natin sa Biblia, yung mga salita ng Diyos para po sa atin, maunawaan natin, patungkol po yun sa spiritual na bagay, hindi po sa physical na bagay. Alam natin na ang physical na bagay, kagaya ng katawan na ito, sa mundong ito, ay dumadaan pa rin po sa mga pagsubok, kahirapan, sakit, paghihirap sa mundong ito. Ano po yung pinagkaiba natin sa mga unbelievers at saka sa mga Kristiyano? Ano yung pinagkaiba po natin? Yung pinagkaiba natin, anak tayo ng Diyos, ligtas tayo, pero yung physical na pangangatawan nila at physical na pangangatawan natin, halos parehas pa rin. Dumadaan sila ng mga pagsubok sa kanilang buhay, dumadaan din po tayo sa pagsubok sa ating buhay. Nagkakasakit sila, nagkakasakit din po tayo. Di ba po? Kumakain sila, kumakain din po tayo. Ang pinagkaiba lamang, buhay yung Diyos na pinagkakatiwalaan po natin. Kaya sabi ng Diyos, kailangan tayo po mismo ay mamumuhay tayo sa ating pananampalataya. Hanggang saan ang aking pananampalataya? Okay? Kaya tingnan natin sa Roma chapter 9, Roma chapter 9 verse 30 hanggang 32. Roma chapter 9 verse 30 hanggang 32. Babasahin ko po. Ano nga ang ating sasabihin? Ang mga hintil na hindi nagsumikap sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran. Sa makatuwid ay katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel ay nagsusumikap sa katuwiran sa pamamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod ng kautusang iyon. Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsisikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa, sila'y natisod sa batong kinatitisuran. So tingnan po natin dito sa verse 30 muna. So ano ang ating sasabihin? Ano ang ating sasabihin? Ang mga hintil ay hindi nagsumikap, sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran. Sa mga tuwid ay katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam natin na ang Israel po ay siyang pinili ng Diyos.
And then, dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanila, tinanggihan nila yung biyaya ng Diyos. Nabaling sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi, ano nga ang ating sasabihin? Ano ang ating sasabihin? Sa lahat ng mga paghihirap ng Diyos para po sa atin, para tayo ay maligtas, ano ang ating sasabihin para sa Diyos? Kapag tayo po ay tumatanggap ng kahirapan sa ating buhay, ano ang ating sasabihin sa Diyos? Kwe-questionin po ba palagi ang Diyos? Hindi. Di ba po? Siya'y naghirap, namatay para po sa atin, nagdusa siya para sa atin. Ano ang ating sasabihin sa Kanya? Lord, mahal kita. Ganun po ba? Lord, salamat sa pagmamahal niyo po sa akin. Salamat sa sakripisyo niyo para ako ay maligtas. Minsan, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa ating buhay, ano ang kini-question natin sa Diyos? Minsan ang kini-question natin sa Diyos, bakit? Bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit naghihirap ako sa ganito? Kaya sabi, ano ang ating sasabihin? Ganun ba yung sasabihin natin sa Diyos? Lord, bakit? Bakit? Di ba po? So yun po mismo, itanong natin sa ating sarili. I-meditate natin sa ating sarili. Sa kabila ng kahirapan ng Diyos para po tayo ay maligtas. Bakit, Lord? No? Bakit? Kaya sabi, ano ang ating sasabihin? Kaya dapat, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, hindi natin pwede sabihin sa Diyos na questionin ang lahat ng mga paghihirap na pinagdadaanan po natin sa buhay. Kaya sabi sa mga tuwid, ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung katuwiran ng Diyos ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. And then, verse 31, ngunit ang Israel na nagsusumikap sa katuwiran sa pamamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusan. So alam natin na ang Diyos po mismo ay nagbigay ng kautusan sa mga Israelita. Kaya po ba, nasunod po ba nila? Hindi po nila nasunod. Hindi po nila nasunod. Nagsusumikap silang sundin, pero binabaliwala pa rin po nila yung kautusan ng Diyos. Pero, tayo po mismo, sila po mismo, ay pilit nila itong sundin, pero hindi sila nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi nila nasunod yung kautusan ng Diyos. Pero tayo, hindi rin po natin yung kayang sundin. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, mamumuhay tayo ayon sa pananampalataya. Kaya yung mga Israelita po, sila po mismo ay ayon sa kanilang mga gawa. Yun lamang po ang gusto po nila na mangyari sa kanilang buhay. Pero tayo, dapat ayon sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya dito, verse 32, bakit? Sapagkat hindi nila pinagsisikapan iyon batay sa pananampalataya. Ito yung problema sa kanila. Minsan yung salita ng Diyos, ayaw nilang pagsikapan. Ayaw nilang pagsikapan at batay sa kanilang pananampalataya. Gusto nila yung bagay na nakikita. Pero, yung Diyos po mismo ay gumawa ng makapangyarihang bagay sa kanila. Tama po ba? Maraming mga bagay na ginawa ang Diyos na makapangyarihan sa kanila. Para makilala ng Diyos, makilala nila yung Diyos na ang Diyos ng Israel na nagpapakilala sa kanila ay makapangyarihan. Halimbawa lamang, noong ang mga Israelita ay nahihirapan doon po mismo sa Ehipto, di ba, meron pong mga 10 salot na ibinigay ng Diyos sa kanila. And then, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero bakit minsan sumusuway pa rin sila? And then, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos nung itinawid sila ng Diyos sa dagat na pula. Ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan. Pero pagtawid nila, marami pa rin reklamo sa kanilang buhay. Di ba po? Marami pa rin reklamo sa kanilang buhay. Kahit nagpakilala na ang Diyos doon sa pamamagitan ng mga gawa ng Diyos, sila po mismo ay maraming reklamo pa rin sa buhay. Bawat isa po sa atin, nung simula na tayo naligtas, kamusta po? May reklamo pa rin po ba sa Diyos? Meron pa rin. Hindi nawawala yan ang pagrereklamo. Tama po? Hindi nawawala yan ang pagrereklamo. Pero, dapat titingnan natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos.
Titingnan natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Namumuhay ba ako na naaayon sa Kanya? O namumuhay ako na naaayon sa aking sarili? Nakukuha niyo po? Titingnan natin. Tingnan niyo po yung bawat isa sa harapan po ng Diyos. Yung kalooban ba ng Diyos ang nasusunod o yung kalooban ko ang nasusunod? Yun po mismo ang titingnan po ninyo sa bawat isa. Kaya bakit? Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsisikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila'y natisod sa batong kinatitisuran. Kaya yun po yung ginawa po ng mga Israelita. Sila po mismo ay naaayon sa kanilang sariling mga gawa, hindi ayon sa pananampalataya. Paano tayo? Gusto ba natin sa sarili nating mga gawa yung ating pananampalataya o sa sarili po mismo ng gawa ng Diyos yung ating pananampalataya? Kailangan yung pananampalataya natin ayon sa ginawa po ng Diyos. Hindi po mismo ayon sa mga gawa po natin, kundi ayon sa gawa po mismo ng Diyos. Kailan po nagsimula yung pananampalataya po ninyo? Mga brothers and sisters, kailan po nagsimula yung pananampalataya po ninyo? Ha? Yes. Simula nung naintindihan at naunawaan yung kaligtasan na ibinigay niya po sa atin lahat. Doon na po mismo nagsimula yung ating pananampalataya. Bakit? Dahil yun ang ginawa ng Diyos para sa akin. Bawat isa sa atin at yun ang ginawa ng Diyos. Bawat isa po sa atin lahat. Di ba po? Nakikita nyo na po ba yung langit? Nakikita nyo na po ba yung langit? Hindi pa. Pero sinasampalatayanan natin na may langit. Tama po? Nakikita nyo na po ba yung Diyos? Hindi pa. Pero sinasampalatayanan natin may Diyos. Kagaya rin po nito. Nakikita nyo po ba yung hangin? Hindi. Pero sinasampalatayanan natin na mayroong hangin. Yung pananampalataya natin, doon po sa mga bagay na hindi nakikita. Si Noah, that time, sinabi ng Diyos, huhukuman yung mundong ito sa pamamagitan ng tubig. At magpapaulan siya. Pero nakikita po ba ni Noah na umulan sa panahon na iyon? Hindi pa. Pero sinasampalatayanan niya yung salita po ng Diyos. Di ba? Pero sa panahon natin, ganoon din po sa panahon po natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, hindi natin nakikita na umuulan po ng apoy. Pero yun po mismo ay gagawin ng Diyos. Nahuhukuman niya ang mundong ito sa pamamagitan po ng apoy. Yun din po ay sinasampalatayanan po natin lahat. Yung pananampalataya po natin ay dapat naayon po sa kalooban po ng Diyos. Kaya tingnan po natin kung saan nagtatapos yung ating pananampalataya. Minsan sa kahirapan, yung ating pananampalataya hanggang doon lang. Di ba po? Minsan hanggang doon lang, ayaw ko na mag-church. Kasi simulan nang nag-church ako. Bakit? Dumadaan ako sa mga pagsubok sa aking buhay. Bakit ako nahihirap? Kung anak ako ng Diyos, bakit ako nagdurusa ng ganito? Minsan sumusuko po tayo agad. Yung pananampalataya natin, parang hanggang doon lang din. Di ba po? Dapat yung pananampalataya natin, hanggang kamatayan po yung pananampalataya natin. Hindi hanggang doon lang. Nasusuko kaagad tayo. Kaya tingnan natin sa Roma chapter 4. Roma chapter 4. So tingnan po natin yung buhay po ni Abraham. Roma chapter 4 verse 3. So sabi po dito, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay binilang sa kanya na katuwiran. So ito po mismo yung salita na ito, makikita po natin sa Genesis. Na ito po ay sinabi po ng Diyos. So tingnan po natin sa Genesis chapter 15. Genesis chapter 15 verse 6. Genesis chapter 15 verse 6. So babasahin ko po hanggang 7. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang sa katuwiran sa
kanya. At sinabi niya sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeyo upang ibigay sa iyo ang lupain ito para angkinin. So sabi po dito, si Abraham po mismo ay sumampalataya sa salita po ng Diyos. So nabasa natin sa Roma chapter 4 verse 3. So dito sabi, siya. Sino ito? Si Abraham. And then, doon po mismo na ibanggit po yung pangalan po ni Abraham sa chapter 4 verse 3. So sabi po, sumampalataya si Abraham at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. So, nakita natin na si Abraham po mismo ay sumampalataya sa salita po ng Diyos. Di ba po? Sumampalataya po siya sa salita ng Diyos. Ganon din po tayo. Sumampalataya din po tayo sa salita ng Diyos simula nang tayo ay naligtas. Na ito ay salita ng Diyos, na ito ay ibinilang sa atin din ng Diyos. Kabilang tayo sa mananampalataya. At alam po natin na si Abraham po, siya po mismo ay ama ng pananampalataya. So alam po natin yung buhay po ni Abraham. Di ba po? Siya po ay mayaman, siya po ay malawak yung kanyang lupain, pero sabi ng Diyos, umalis ka. Umalis ka sa iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Sa tingin niyo po, madali o mahirap? Mahirap, tama po ba? Sobrang hirap. May mayaman ka, maayos yung buhay mo, pero nung dumating ang salita ng Diyos, sa kanya, sumunod po siya sa Diyos. Sumunod po siya sa Diyos. Habang siya ay naglalakbay, papunta doon sa promise ng Diyos, sa lupain, sa tingin niyo po, alam niya kung ano yung kinahatnan niya sa daan? Hindi niya po alam. Hindi niya po alam. Yung Diyos lamang, nagtiwala lamang po siya sa Diyos. Sa ating Christian life, simula nang tayo ay naligtas, naglalakbay din po tayo. Naglalakbay din po tayo nakasama ng Diyos. Pero, dapat doon po mismo ay magtitiwala din po tayo sa Diyos. Dahil yung bukas, susunod na taon, susunod na buwan, alam po ba natin? Hindi natin alam yon. Yun ang paglalakbay ng isang Kristiyano, na hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang susunod na araw, ang susunod na taon, hindi natin alam. Ang pagtitiwala natin dapat nandoon sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang po ang nakakaalam ang lahat ng ito. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan tayo dadaan. Kung saan tayo dadaan. Dahil yung guideline niya nandito po sa ating harapan araw-araw. Nababasa po natin ito. And then, si Abraham po mismo ay naging mahirap para sa kanya, naiiwan niya po lahat. Di ba po? So, ganun din po sa atin. Yung ating buhay dati ay mahirap din iwanan. Di ba po? Mahirap din po iwanan. So, bawat isa po sa atin ay may mga past na nangyayari sa buhay. Tama po ba? Madali po bang iwanan? Hindi. Mahirap. Tama po ba? Ganun din po, maaari si Abraham. Mahirap din po iwanan, pero nagtitiwala lamang po siya sa Panginoon. Kaya, balik po tayo sa Roma, chapter 4. So, tingnan po natin. Sa Roma chapter 4. Verse 16 hanggang 17. Roma chapter 4, verse 16 hanggang 17. So, babasahin po natin ang sama-sama. Dahil dito, ito ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binuhay niya ngayon. So dito po mismo, nakikita po natin na si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Ama natin lahat. Si Abraham ay halimbawa sa atin lahat. Kung paano po magtiwala sa Diyos, kung paano po sumunod po sa Diyos.
Ama natin lahat. Kung yung pananampalataya natin ay gaya ni Abraham, so ama natin siya. Ama natin lahat. Ama natin sa pananampalataya. Pero kung yung pananampalataya natin ay hindi akma sa Kanya, hindi natin masusunod yung kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang sundin ang lahat ng iyon. Di ba po? Pero kung yung pananampalataya natin ay naaayon sa kagaya po ng pananampalataya po ni Abraham, so maari yung buhay natin ay maunawaan natin yung salita ng Diyos. Maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Di ba po? Kung naunawaan natin yung kalooban ng Diyos, meron po bang pagrereklamo o wala? Ha? Kung naunawaan natin yung salita ng Diyos o yung kalooban ng Diyos, may pagrereklamo po o wala? Wala. Kapag hindi natin nauunawaan at hindi natin naiintindihan at hindi natin alam yung kalooban ng Diyos, meron pong pagrereklamo. Bakit? 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 Di ba po? May question ka agad sa Diyos. Kaya kung naintindihan natin yung kalooban ng Diyos at yung pananampalataya natin sa Diyos, walang question. Walang question sa ating buhay. Kaya dito, verse 17, gaya na susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binuhay niya ngayon. Ibig sabihin, noon, yung pananampalataya natin ay patay sa harapan po ng Diyos dahil mali yung ating sinasampalatayanan. Ngayon, binuhay tayo ng Diyos batay sa ating pananampalataya dahil yun po mismo ang kalooban po ng Diyos na naintindihan natin yung kanyang salita, ang pagliligtas niya sa atin ay naintindihan po natin. Di ba po? Kaya minsan, yung nangyayari po sa buhay po natin, nangyayari sa buhay natin simula na tayo naligtas, meron po bang panghihina o wala? Aminin po natin, meron. Kaya nga minsan on and off sa church eh. Minsan on and off sa fellowship. Di ba po? Kasi nanghihina. Nanghihina tayo. Anong dahilan? Kulang tayo sa pagtitiwala. Kulang tayo sa meditation. Kulang tayo sa salita ng Diyos. Kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kaya kung bakit tayo nanghihina. Kaya nga yung katawan natin ang siyang kalaban natin eh. Spiritually. Di ba po? Kasi yung katawan natin, alam natin, kapag pagod, gusto niya magpahinga. Pero yung ating spiritual, gusto niya umattend. Gusto niya kumain ng spiritual na bagay. Tama po ba? Pero dapat hindi po tayo manghihina sa harapan po ng Diyos. Lalong-lalo na malapit na po yung summer retreat. Nanghihina po ba kayo? Ilan po yung goal po ninyo? 150? 350? So, sa tingin po ninyo, madali o mahirap? Mahirap. Pero, kapag pinagkakatiwalaan natin sa Diyos at pinagpipray po natin ng taimtim, ito po mismo ay mangyayari. Batay sa ating pananampalataya. Kaya kailangan, hindi tayo manghihina, kundi magpakalakas tayo ng mabuti. Kaya dito, verse 19, so tingnan po natin verse 19. So alam po natin, yung kwento po nito ni Abraham, verse 19, sabi po, hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuri niya ang sariling katuwiran tulad sa patay, na sapagkat siya ay may mga 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Hindi po ito madali. Kung naintindihan natin ito. Meron po ba dito? Nanay na 100, halimbawa 100. Kaya pa po bang manganak? Hindi na. Yung tatay, kaya pa po ba? Hindi na. Di ba po? Pero, yung pananampalataya ni Abraham at yung pagtitiwala niya sa Diyos, nawala po ba ito o hindi? Hindi po nawala. Nandoon pa rin yung pagtitiwala niya sa Diyos. Di ba po? Kaya sabi,
Mahirap po ito. 100 taon. No, 100 taon na magkakaanak sila. Kaya nga si Sarah tumawa siya. 'Di ba? Tumawa siya. Pero ano po sabi ng Diyos? Ang salita niya ay kanyang gagawin. Kaya doon po mismo, sa pananaw nila Abraham at pananaw ni Sarah, mahirap ito. Mahirap ito dahil sa kalagayan ng physical na kondisyon nila. Di ba po? Pero kung spiritually sila nagtitiwala sa Diyos, yun po mismo ay nangyayari sa kanila. Nangyari po ba ito? Na binigyan sila ng anak? Yes, nangyari. Nangyari po ito. Kaya verse 18, sabi po dito, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y maging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. So ano pong sabi? Umaasa kahit wala ng pag-asa. Bawat isa po sa atin, mahirap po yung 350. Pero umaasa. Tama po ba? Umaasa. Kaya sabi, umaasa kahit wala ng pag-asa. Sa buhay natin, ganun din po minsan. Yung buhay ng ating Kristiyano, kapag dumadaan tayo sa pagsubok sa ating buhay, so mahirap. Pero sabi, umaasa kahit wala ng pag-asa. Yung mga mahal natin sa buhay, kahit maraming beses na po natin silang ini-evangelize, pero pakiramdam natin parang wala ng pag-asa. Parang sumusuko na kaagad tayo. Yung mga kaibigan, kapitbahay. Pero dapat isipin natin, sabi po dito, umaasa kahit wala ng pag-asa. Hanggat hindi pa po bumabalik ang Panginoong Kristo, may pag-asa pa po para po sa kanila. Kaya nga sabi, umaasa kahit wala ng pag-asa. Yes, umaasa na kahit wala ng pag-asa. Kaya dito, makikita po natin, halimbawa, so dito po mismo ay titingnan natin yung ating pananampalataya. Makikita natin dito yung pananampalataya po natin. Alam po natin, yung kwento po doon sa Marcos chapter 5, yung patungkol po mismo sa babaeng dinudugo, and then sa anak po ni Jairo na mamamatay na. Di ba po? Yung pananampalataya nila ay lubos silang nagtitiwala po sa Diyos. Kaya tingnan natin sa Marcos. Marcos chapter 5. Marcos chapter 5. Verse 21 po muna. So, babasahin ko po. Nang si Jesus ay muling tumawid, sakay ng bangka sa kabilang ibayo, nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao at siya ay nasa tabi ng dagat. So dito po mismo, lumapit po yung isang tao. Sino po pangalan? Si Jairo po mismo ang pangalan. Sabi, pagkatapos ay dumating ang isa sa mga pinuno na sinagoga na nangangalang Jairo. Pagkakita sa kanya, nagpatira pa siya sa kanyang paanan. So ano pong sabi? Nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Pero meron pong isa ang nangyari po dito. May nangyari pa po dito habang siya ay nagpapatira pa sa harapan po ng Panginoong Kristo. May isang babae. Taimtim yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano pong sabi? Mahipo ko lamang yung kanyang damit, siya ay gagaling na. Bakit po? Dahil 12 taon na siyang dinudugo. Maraming mga paggamutan yung kanyang pinuntahan, pero hindi po siya gumaling. Pero yung kanyang pananampalataya ay nangyari po ito. Kaya verse 23 at 24, siya'y sumama sa kanya, sinundan siya ng napakaraming tao at siya'y siniksik nila. May isang babae na 12 taong nang dinudugo at lubhang naghihirap na sa maraming naghirap na sa maraming manggagamot at nagugunan niya ang lahat ng nasa kanya ay hindi siya gumaling. Ni kaunti man lalo pang lumubha. So ano po nangyari? Lumapit siya sa mga manggagamot, pero lalo pang lumala ito. Hindi po siya gumaling.
And then sabi po dito, narinig niya ang tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung hinipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo. Di ba po? Kaagad po siyang gumaling dahil sa kanyang pananampalataya. Pero dito po mismo, naramdaman po ni Jesus na mayroon po kapangyarihang umalis po sa kanya. Kaya ano po sabi? Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinaliksik, sini, sinisi, sinisiksik ka ng karamihan at sinabi mo pang sino ang humipo sa iyo." Ito po yung pakiramdam ng mga alagad niya. Di ba po? Sino ang humipo? Sinisiksik ka ng maraming tao. Di ba po? Pero alam ni Jesus na meron pong lumabas na kapangyarihan sa kanya. Bakit po? Dahil batid niya na meron pong isang babae, isang tao na sumasampalataya sa kanya. Dahil lumabas ang kapangyarihan ng galing sa kanya. Ganon din po sa atin. Kung tayo po mismo ay na-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos, naramdaman ng Diyos yung kapangyarihan niya para po sa atin lahat. Maramdaman ng Diyos. Ganito ang pakiramdam ng Diyos kung tayo po mismo ay nagtitiwala at sumasampalataya po sa Kanya. Kaya dito, verse 32 hanggang 33, tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae palibhasay nalalaman ang nangyari sa kanya, lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harapan niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Di ba po? Ito po mismo ay na-experience niya yung kapangyarihan po ng Diyos. Tanungin ko po kayo, bawat isa po sa atin, na-experience niyo po ba yung kapangyarihan ng Diyos? Iba't ibang experience na nangyayari po sa atin. Tama po ba? Lalong-lalo na po, yung isang Kristiyano na patuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami siyang experience. Kaya nga po, marami siyang kwento pagdating po ng fellowship. Dahil yun po mismo ay batid niya at naramdaman niya na yung kapangyarihan ng Diyos ay nangyari po sa kanya. Naramdaman niya po mismo. Ganon din po sa atin lahat. Kaya dito po mismo, pansinin po natin. May isang lalaki nagpatira pa sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoong Jesucristo, pero pinansin po siya kaagad o hindi? Hindi po siya pinansin. Sino ang pinansin kaagad ng Diyos? Anong Panginoong Jesucristo? Yung babae. Tama po ba? Yung babae. Hindi siya kaagad napansin. Kahit nagpapatira pa siya. Bakit? Dahil naramdaman ng Panginoong Jesucristo na may umalis na kapangyarihan sa kanya. And then pagkatapos po nito, ano po ang nangyari? Pinansin niya po yung lalaki na si Jairo nung nagpatira pa po sa harapan po niya. Kaya dito, verse 35 po, samantalang nagsasalita pa siya, may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, namatay na ang anak mong babae, bakit mo pa inaabala ang guro? So dito po mismo, dahil doon po mismo, hindi pinansin ng Panginoong Jesucristo ang isang lalaki na nagpatira pa sa kanyang harapan. And then may lumapit na isang tao, galing ng sinagoga, sabi, huwag mo na abalahin ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, o yung guro. Huwag mo na abalahin. Sa pananalita na yon, parang wala ng pag-asa. Tama po ba? Dahil patay na yung iyong anak. Huwag mo na itong abalahin pa. Kaya verse 36, ngunit hindi pinansin ni Jesus ang sinabi at sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Hanggang 33 po, at hindi niya pinahintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago at Juan, na kapatid ni Santiago, na makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya ang pagkakagulo
ang mga pagtangis at malakas na iyakan. Pagkapasok niya sa kanya sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata kundi natutulog lamang." Siya'y kanilang pinagtawanan, ngunit palibhas ay pinalabas niya ang lahat ng ah, isinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, ah, ti tila ah, talit talitha talithakom, na ang kahulugan ay, "Munting batang babae, sinabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad bumangon ang batang babae na nagpalakad-lakad. Siya'y may 12 taon na. Kaagad silang namangha ng ganoon na lamang. Verse 43, basahin po natin. Mahigpit niyang pinag-uutos sa kanila na huwag dapat makaalam nito, at sinabi niya sa kanila na ang bata ay bigyan ng makakain. So, sabi po dito, di ba po, simula po nung pumunta ang Panginoong Jesucristo, bago pumunta, ano pong sabi? Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. May isang lalaki pumunta sa kanya, yung tauhan, na sabi, patay na ang anak mo, huwag mo nang abalahin pa. Pero sabi po ng Panginoong Jesucristo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Di ba po? Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ano po ang nangyari? Sinampalatayanan niya yung salita na binigkas po ng Panginoong Jesucristo. Di ba po? Pinagkatiwalaan niya yung salita ng Diyos. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Ha? Bawat isa po sa atin, nangyayari din po ang mga ganitong bagay. Tama po ba? Pero sabi po ng Diyos, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Kaya minsan, meron pong agam-agam sa ating puso eh. Yung agam-agam na yan, dapat alisin po natin yung agam-agam sa ating puso. Hindi po yan nakakatulong. Dapat buong puso po tayo magtitiwala po sa Diyos. Buong puso po tayo magtitiwala po sa Diyos. Kaya balik po tayo sa Roma, chapter 4. Roma po, chapter 4. Roma chapter 4, verse 20 hanggang 21. So, babasahin ko po, sundan niyo lamang. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya. Habang niluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala sa kanyang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. So dito po mismo, ano pong sabi? Hindi siya nag-aalinlangan. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako po ng Diyos. Di ba po? Yung Diyos po mismo ay meron din pong pangako niya, may pangako din po para po sa atin, para makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Maging maayos po lahat, wala na tayong iyakan, wala na tayong pagtangis, wala nang sakit. And then, yung gantimpala na pangako ng Diyos para po sa atin lahat. Di ba po? Yun po mismo dapat panghawakan po natin. Kaya sabi, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi ano po? Kundi sa pamamagitan ng di pagtitiwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya. Dapat bawat isa po sa atin, dapat ganito po yung puso po ng bawat isa sa atin. Verse 22 hanggang 25, kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang nakatuwiran sa kanya, ngayon hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salita sa kanyang ibinilang, kundi dahil din naman sa atin. Kundi dahil din naman sa atin na ibinilang sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. So sabi po, kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang nakatuwiran sa Kanya. And then,
Hindi dahil din naman sa atin. Dahil din naman sa atin. Bumaling yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin lahat. Ibinilang sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na muling binuhay kay Jesus. Muling binuhay kay Jesus. Kaya dito sabi po, verse 25, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Yes, ang Panginoong Kristo po ay pumarito siya dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsuway. Ibinigay siya para po sa atin. Para lahat po tayo ay linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya dito po mismo, nakikita natin kung ano pong uring pananampalataya na meron tayo. Yung pananampalataya ni Abraham, tuloy-tuloy po yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung kanyang pananampalataya. Hindi kahit siya po ay nahihirapan, pero tuloy-tuloy pa rin po. Di ba po? Sa edad po na 100 na taon, mahirap na pong kumilos. Tama po ba? Yung mga kabataan po dito, kamusta po kayo? Mahirap po bang kumilos o madali? Mahirap. Di ba po? Kapag kayo po ay nagkaedad ng 100, mahirap o madali? Mas mahirap. Di ba po? Maaari nakahiga na lang. Pero sila po, tuloy-tuloy pa rin. Di ba po? Tuloy-tuloy pa rin yung pagtitiwala nila sa Panginoon. Kaya, 2 Korinto, verse 4, 2 Korinto chapter 4, verse 1 and 2. Sabi po dito, dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, kundi itinakwil namin ang mga kahihiyang bagay na nakatago. Kami ay tumangging gumawa ng kautusan, tumangging gumawa ng katusuhan, o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan, ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhihin ng mga tao sa harapan ng Diyos. So lahat po tayo ay meron po mga ministeryo na tinanggap mula sa Diyos. Tayo po mismo ay patuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy na pagsishare ng kaligtasan para po sa lahat ng mga tao. Pero sabi po, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. So, bawat isa po sa inyo, kapag kayo po ay nag-evangelize, kapag kayo po ay nag-street evangelism, nanghihina po ba yung loob po ninyo? Minsan. Minsan. Di ba po? Pero ano pong sabi? Kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Kaya sabi, dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Tingnan po natin, yung mga reflection natin na makukuha sa mga nagdaang mga apostol, sa mga nagdaang lingkod ng Diyos. Kahit sila po ay dumadaan sa mga pagsubok, pinagbabato sila, pinag-uusig sila, pinagpapatay sila. Sa tingin po ninyo, nanghihina po ba yung pananampalataya nila? Nanghihina po ba yung pananampalataya nila? Hindi nanghihina ang kanilang pananampalataya. Hindi nanghihina ang kanilang pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, tayo po ba'y binabato? Tayo po ba'y pinapatay? Hindi. Kundi, ang nararanasan natin, pinag-uusig sa pamamagitan ng salita. Pinapatay sa pamamagitan ng salita. Pero dapat, sabi, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Di ba? Dapat hindi tayo pinanghihinaan ng loob. And then, verse 2, kundi itinakwil namin ang kahihiyang bagay na nakatago. Di ba po? Ano po yung kahihiyang bagay na nakatago po sa atin? Una-una, nahihiyang magsalita. Nahihiya sa sarili. Yung sarili ay minsan ikinahihiya natin. Lalo-lalo na yung pagiging Kristiyano. Minsan nangyari po ito sa inyo.
Kapag tinanong kayo, "Di ba Kristiyano ka? Di ba born again ka?" Minsan ang sagot ano po, oo." Ha? Minsan gano'n. Tama po ba? Pero sabi po ng Biblia, sabi ng Diyos, dapat ipagmalaki ito. Huwag ipagkahiya na tayo ay isang Kristiyano. Tama po ba? Ang isang Kristiyano, mamumuhay na ayon sa salita ng Diyos, mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay hindi naaayon sa salita ng Diyos at kalooban ng Diyos, at nahihiya tayo, may nakatagong kasalanan. Bakit tayo nahihiya? Dahil merong nakatago sa ating sariling kasalanan. Kung wala nakatagong sa kasalanan sa ating sarili, malakas loob tayo magsalita na Kristiyano ako, na born again ako, anak ako ng Diyos. Di ba po? Hindi na tayo sasagot ng oo. Bakit tayo nahihiyang sumagot? Dahil meron po nakatagong kasalanan sa sarili natin. Dahil yun po mismo ay nakikita ng mga unbelievers sa ating pamumuhay. Yun po mismo ang kanilang nakikita. Kung yun po mismo ang kanilang nakikita, kapag tinanong, Kristiyano ka? Anak ka ng Diyos? Kapag tinanong tayo ng ganon, yun ang sinasagot natin, oo. Pero, kapag tayo po mismo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sumusunod tayo sa Kanya, lakas loob natin na sasabihin, yes, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Tama po ba? Yes, dahil dito, dapat itong sabi. Itinakwil namin ang mga kahihiyang bagay na nakatago. Maraming nakakahiyang bagay na nakatago sa puso natin. Dapat alisin po natin ito sa harapan po ng Diyos. Kaya sabi po dito, bandang dulo, ipinakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng mga tao, hindi nila nakikita ang Diyos. Tayo po mismo, nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Papaano natin ipapakita sa kanila na ang Diyos ay buhay? Paano ipapakita natin na sumasampalataya tayo sa Diyos na hindi nakikita? Kundi sa sarili nating pamumuhay araw-araw. Kaya ano pong sabi? Ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao na harapan ng Diyos. Okay po? Sa harapan ng Diyos. Kaya dito, verse 8 at verse 10, para hindi po mangyari po ito sa atin. Para hindi po ito mangyari po sa atin. Verse 8 hanggang 10, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit nadudurog, nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Nilulugmok, subalit hindi napupuksa. Verse 10, basahin natin. Na lagi tinataglay ang katawan, ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din naman sa aming katawan. Yes, marami tayong naririnig. Sabi po, pinagmamalupitan kami. Di ba minsan, ganun po ang nangyayari po sa atin. Pinagmalulupitan, and then subalit, hindi nadudurog. And then, nalilito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Minsan yung pagkalito nito, yung nililito tayo, minsan, nangyayari po ito sa mga unbelievers. Di ba po? Kung tunay ang Diyos mo, bakit naghihirap ka? Kung tunay ang Diyos mo, bakit ganyan yung pamumuhay mo? Di ba po? Kung ganyan ang Diyos mo, bakit ka nagkakasakit? Di ba? Yung mga unbelievers, minsan, nililito nila yung pag-iisip ng isang Kristiyano. Di ba po? Pero ano pong sabi? Subalit hindi nawawala ng pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa. Kapag bawat isa po sa inyo ay nangyayari ito, nawawalan po ba kayo ng pag-asa? Ha? Hindi po dapat. Kaya ano po sabi? Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Yung mga Kristiyano nung nauna sa atin, pinag-uusig sila. Pero pinapabayaan po ba sila ng Diyos? Hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Kundi pinananatili ang pagtitiwala sa Diyos.
dapat ganun din po tayo. And then, nilulugmok, subalit hindi napupuksa. Nilulugmok tayo minsan, di ba? Ng mga pang-aapi na nangyayari po sa atin. Pero sabi, hindi napupuksa. Bakit? Yung nagpapatibay sa atin, yung Diyos. Yung Diyos po mismo ang nagpapatibay po sa atin at yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kapag nangyayari po ito sa atin, ano po ang kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin na mapanatili ay ito. Verse 10, basahin po ulit natin. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din naman sa aming katawan. Tandaan po ninyo, yung verse 8 at verse 9, nangyayari sa atin yan. Pero kung tinataglay natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo para po sa atin, sa verse 10, araw-araw, kung tinataglay natin ito, hindi mangyayari ito sa atin. Hindi tayo mapanghinaan. Kaya sabi, pinagmamalupitan, subalit hindi pinamalalupitan, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Nilulugmok, subalit hindi napupuksa. Di ba po? And then verse 10, dapat ito ay mapanatili sa atin. Mapanatili po ito sa atin. Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo para po sa atin lahat. And then bukod pa po doon, kilalang kilala tayo ng Diyos. Walang Kristiyano na hindi kilala ng Diyos, kundi kilala po tayo ng Diyos. Isaías chapter 40, Isaías po, chapter 40, verse 27 hanggang 31. Babasahin ko po, sundan nyo lamang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hangang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nangihina o napapagod man. Walang nakatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahihina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit, sila ay naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibagong lakas. Sila ay pailang lang na may mga pakpak na parang mga agilas, sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi nangihina. So dito po mismo, sabi po, kilala tayo ng Diyos, lingid. Ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan. Verse 28, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nangihina o mapapagod man. Walang makakatarok ng kanyang kaunawaan. Di ba po? Sa Genesis, nakita natin yung creation ng Diyos. Napagod po ba ang Diyos? Hindi po siya napagod. Yung mga pagsuway ng mga Israelita, napagod po ba ang Diyos? Hindi po siya napapagod. Ngayon po, lahat ng mga tao sa mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Napapagod po ba ang Diyos? Hindi po siya napapagod. Kahit tayo po mismo ay nakakagawa pa ng kasalanan sa kanyang harapan, napapagod po ba tayo? Hindi siya napapagod. Di ba po? Hindi napapagod ang Diyos. Hindi napapagod po ang Diyos. Kundi siya pa po mismo ang nagbibigay ng kalakasan sa atin lahat. Kaya sabi po dito, verse 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahihina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. So minsan po, ito na ang nangyayari. Lalo-lalo na po, malapit na po yung ating summer retreat. Kailangan po natin ng kalakasan. Di ba po? Kailangan natin ng kalakasan. Magpipray tayo sa Diyos, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan para yung kalakasan na iyon ay magamit namin sa summer retreat. And then bukod pa po doon, para magamit din namin sa evangelism. Magamit din po namin sa evangelism. Kaya sabi,
Siya yung nagbibigay ng lakas sa mahihina. Yung pananampalataya natin, minsan mahina, pero yung Diyos po mismo ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Di ba po? Nagbibigay ng kalakasan sa atin lahat. Kaya sana, yung bawat isa po sa atin, yung pananampalataya natin, ay hindi po yun manghihina. Kundi, magkakaroon po tayo ng kalakasan mula sa Diyos. And then pagkatapos nito, sabi po, verse 31, ngunit sila'y naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Magpapanibagong lakas. Nanghihina yung katawang pisikal natin, pero pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, siya ay magpapalakas po sa atin lahat. Habang nananatili tayo sa mundong ito, yung Diyos din po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin lahat. Nagbibigay ng kalakasan sa atin lahat. So, may tanong po ako sa inyo. Last year, nasira po yung tubig sa retreat center. Na-experience nyo po ba? Kamusta yung pananampalataya nyo? Ha? Kamusta po yung pananampalataya nyo? Minsan, yung dating pagkatao, lumalabas. Nagiging agresibo. Di ba po? Ako po yung kumukontrol ng facilities. Kaya sabi ko sa mga brothers, ikat nyo lahat ng supply ng tubig, pati sa CR. Para makontrol natin yung tubig. Di ba po? Nung nakontrol na namin yung tubig, kasi gagamitin sa pagluluto, yung magdudumi, yun lang bigyan nyo ng tubig. Pero yung maliligo, wag yung bigyan ng tubig. Pero minsan, sabi ko, half lang na timba ang ibigay po ninyo. Kasi minsan tuliro ng isip ko kung saan ako kukuha ng tubig. Di ba? Kung may panghigop lang galing dun sa talik, hihigupin na eh. Makapunta dun sa retreat center. Di ba po? Doon po mismo, minsan, nagsisinungaling na. Sabi ay hindi maliligo, magdudumi lang. Pero naliligo na. And then bukod pa po doon, siyempre, nakamas po ako. Hindi nila ako kilala na evangelist. So doon po mismo, marami na ako naririnig. Napakadamot naman. And then, mga masasakit na pananalita. Pero tinanggap ko po yun lahat. No? Tinanggap ko po yun lahat. And then, nag-pray ako sa Diyos. Pumasok ako sa office. Lord, bakit ngayon pa? No? Question ka agad. Lord, bakit ngayon pa? 1 week namin, 2 weeks namin pinrepair ang retreat center na maging okay ang lahat. Pero bakit ito nangyari? Umiiyak na ako sa office. And then, sabi ko sa mga brother, kayo muna mag-control ng tubig. Aalis ako, maghanap ako ng tubig. Nilibot ko yung Tanawan, nilibot ko yung Santo Tomas, nilibot ko yung papuntang Lipa. Pero wala akong nakitang tubig. Wala akong nakitang tubig. Habang nagdadrive, umiiyak. Lord, pakiusap, parang awa mo na. No? Hindi ko alam ang gagawin ko, sa'yo lamang po ako nagtitiwala. Pero sa kami nakita ng tubig? Sa Cavite pa. Ang layo. Ang layo po ng tubig. Di ba po? Kaya umaapaw na po yung CR. So, sobrang na. And then yung mga tao, yung mga brothers and sisters, so doon po mismo ay lumalabas na yung pagka-tiger. Lumalabas na yung pagka-tiger. Di ba po? Doon po mismo, sinusubok din po yung ating pananampalataya. Di ba po? Sinusubok yung ating pananampalataya at pagtitiwala po sa Diyos. Pero, 2 days po kami walang tulog. Sabi ko sa mga brothers, walang matutulog hanggat hindi ayos ang lahat. Di ba? Last day, naayos yung tubig. Di ba po? Ayos ng tubig. Sabi ko, punuin muna natin lahat ng tangke bago tayo mag-dispose. Pag okay na, magpahinga tayo. Kinabukasan after ng retreat, sabay-sabay po kami nagkasakit. No? Sabay-sabay kami nagkasakit. 48 hours, wala po kaming pahinga. Nagtitake na lang po kami ng gamot, na vitamins, para lumakas kami ulit. And then, siguro, 2 pitchil kape. 2 pitchil na kape. Yun po yung ginagawa po namin, kape. No? So, doon po ay sinubok po yung pananampalataya po namin. Kaya, bawat isa po sa atin, dapat ganun po, bawat isa, kapag sinusubok ng pananampalataya,
magtitiwala pa rin po tayo sa Panginoon. Kaya awit 62, tingnan natin, awit 62. Awit 62 verse 8. So, basahin po natin ng sama-sama. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Ang Diyos ay kanlungan. Sabi po dito, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. So, ibig sabihin, kapag nahihirapan tayo, sa Diyos lamang po tayo magtitiwala. Yung panahon na ito, hanggang kailan po ito? Hanggang ngayon lang po ba? Hanggang bukas lang po ba? O hanggang wakas ng ating buhay sa mundong ito? Hanggang wakas ng buhay sa mundong ito. Yung pagtitiwala po natin sa Diyos. And then, Filipos chapter 4, Filipos po, chapter 4. Filipos chapter 4 verse 6. So sabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Kanya. So sabi po ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Di ba po? Alam ng Diyos kung ano po yung pangangailangan natin araw-araw. Pero sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi, yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, yun ang dapat natin tuunan ng pansin. Yung ating pananampalataya at yung ating Christian life sa harapan po ng Diyos. Yun dapat ang pagtuunan nating pansin. Hindi yung mga physical na pangangailangan natin. Sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. No? Sa anumang bagay. Dahil alam ng Diyos yung pangangailangan niya, pangangailangan ng kanyang mga anak. Kagaya po ng mga anak po natin. Di ba po? Alam ba niya kung anong kakainin niya? Alam ba niya kung anong isusuot niya? Hindi po. Di ba po? Kaya ganoon din po tayo. Alam ng Diyos kung ano po yung pangangailangan natin araw-araw. Kaya bilang anak ng Diyos, pagtuunan niya ng pansin, yung salita ng Diyos, yung pagbabasa ng Biblia, fellowship, yun po ang pagtutuunan ng pansin ng lahat ng mga Kristiyano. Kaya sa ating buhay, hindi po mawawala dapat yung panalangin. Bawat Kristiyano po ba, kapag dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, nawawala po yung panalangin minsan eh. Di ba? Nawawala po yung panalangin. Pero dapat yun ay hindi mawawala. Hindi po mawawala dapat yung panalangin. Kaya ano pong sabi ng Diyos sa Mateo chapter 6? Manalangin ka sa iyong ama sa lihim na bagay. Manalangin tayo sa Diyos. Kung meron tayong pinagdadaanan, yes, pumasok tayo sa silid. Manalangin tayo sa Diyos. Dahil yun lamang po ang paraan para makipag-fellowship tayo sa Diyos. Makipag-fellowship po tayo sa Diyos. Di ba po? And then sa mga brothers and sisters, makipag-fellowship po tayo. And then sila po magbibigay po sa atin ng payo. Huwag po tayo lumapit sa mga unbelievers. Ano po ang ibibigay nilang payo doon sa atin kapag dumadaan tayo sa pagsubok sa ating buhay? Wala silang magandang ibibigay na payo. Pero kapag tayo po mismo ay lumapit sa kapwa nating Kristiyano, yun po mismo ay meron silang ibibigay na payo sa ating lahat. Kaya yung panalangin ay mahalaga sa bawat isa. Kaya sa Lucas chapter 1 verse 37, sapagkat Diyos ay walang salitang hindi mangyayari, kundi ito po ay mangyayari. Okay? Ito po ay mangyayari. Kaya punta po tayo, Panaghoy. Panaghoy, chapter 3. Lamentation, Panaghoy, chapter 3. Verse 22 hanggang 24. Babasahin ko po. Sundan niyo po. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwain ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi.
sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Kaya tuwing umaga, nagbabasa po ba kayo? Tuwing umaga, nagpe-pray po ba kayo? Yung pagbubukas ng liwayway, pinapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya para po sa atin. Yung pagbukas ng ating mga mata, pinapakita ng Diyos para po sa atin. Yung pag-ibig niya, pinapakita niya pa rin po sa atin. Pinaparamdam ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Kaya anong sabi? Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Kaya sabi, sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Nakikita pa natin yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Nakikita natin yung pag-angat ng araw at paglubog ng araw. Nakikita natin yung kapangyarihan po ng Diyos. Kaya sabi, sariwa ang iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Aasa sa Kanya. Bawat isa po sa atin dapat patuloy pong umasa po sa Panginoon. Patuloy po tayong umasa. Kaya, ikalawang Pedro, chapter 2, ikalawang Pedro, chapter 2, verse 19 hanggang 21. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 19 hanggang 21. Babasahin ko po, sundin niyo lamang. Sapagkat ito ay kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ng sakit habang nagdurusan ng hindi nararapat, sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinanggap na may pagtitiis. Ngayon kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, at ito'y tinanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Verse 21, basahin po natin. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang yapak. So dito po mismo, sabi po, ayaw ng Diyos sana na tayo po ay dumaan sa mga paghihirap, pagdurusa. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Pero sabi niya, ngunit kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa retreat, sa darating po na retreat, so marami pong mga gawain. Di ba po? Lalo-lalo na sa advanced activity. Di ba po? Ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay kalugod-lugod po sa Diyos. Yung mga cooking, martial, maintenance, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. And then, sa evangelism, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kapag tayo pinag-uusig at may kahirapan, sabi po, nagtitiis tayo at ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Tanungin ko po kayo, handa po ba kayong magtiis? Ha? Parang ang hirap magtiis. Ha? Handa po ba kayo magtiis? Hanggang kailan ang pagtitiis? Kayo may sabi niyan? Yes. Last po, ikalawang Korinto, chapter 9. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 15. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 15. Kung nariyan na, sama-sama natin basahin. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya, di mailarawang kaloob. So sabi po, salamat sa Diyos dahil sa Kanya, di mailarawang kaloob. So maraming mga bagay na pinapakilala sa atin ng Diyos kung ano ang nararapat gawin ng isang Kristiyano. And then buong puso po tayo magpapasalamat sa Kanya. Kaya sana po, yung pananampalataya po natin, kahit ano man pong mangyari,
na pinagdadaanan natin ay mananatili, magpakalakas po tayo. Huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong sumuko. Kapag sumuko ka, sinong lugi? Yung Diyos po ba? Hindi, kundi kayo ang lugi, no? Kaya bawat isa po sa'tin sana ay huwag pong, sumuko. Kaya yung title po ng sermon ngayon, "Saan nagtatapos ang aking pananampalataya?" Okay? Yan po mismo. Kaya hanggang dito lamang. So lahat po tayo ay yumuko na at manalangin. Mahabagin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita at ipaunawa niyo po sa amin ang lahat ng mga bagay na aming napag-aralan at napakinggan po sa oras na ito po, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong paggabay at pag-iingat po sa amin. Dinadalangin ko po na ang bawat isa na yumuyuko sa iyong harapan po, Panginoon, tulungan niyo po sila sa kanilang pangangailangan araw-araw, physically man o spiritually, Panginoon. Dinadalangin po namin yung paparating po na summer retreat po, Panginoon. Nagabayan niyo po kami, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming gawain na ito hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Lubos po kami nagpapasalamat at nagtitiwala sa iyo sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po sa amin. Ingatan niyo rin po ang aming pananampalataya, palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.